pwede na tayo umuwi sa worship natin kanina, 'di ba? Kanina rin talagang parang parang lumalaban sa ako sa ubo-sipon. Parang gustong sumama ng pakiramdam ko. Pero after natin mag-worship nawala yung lahat ng nararamdaman ko. Tsaka sakit talaga na ulo ko pagpunta. Pero yun, gumaling ako dun sa worship. Tsaka ang lakas ng anointing, 'di ba? Kaya praise God. Teka lang ha. Praise. Eh, ang dami kasing kinain tsaka ininom na malamig ng bagong taon. Kaya yun. Ayan. Tapos ngayon, ang message natin ngayong gabi ay dahil dahil syempre bagong taon, maraming mga tao nagtatanong sa atin, 'di ba? Lord, anong gagawin ko? Ano po kayang mga dapat gawin ngayong taon na 'to? Kaya ang message natin ay tungkol sa learning the sound of His voice. Kasi para gusto nating ma-sure kung kung ito ba ay ay pinapagawa sa atin ni Lord, ganyan. Parang marami tayong mga gustong i-confirm sa Kanya. Ayan, kaya, ayan. Ay, may ganong games, di ba? Yung, parang gusto ko nga sana magpa-games ngayon. Yung alam niyo yung nilaro natin sa youth dati, yung hulaan niyo kung sino yung nagsasalita sa kabila. Yung gano'n. Di ba? Parang dinadaya natin minsan yung boss natin, parang maano kung siya ba yun o hindi, di ba? Pero yun, yung may iba, nakakahula pa rin ng tama. Boses ni Althea yun, ganun. Di ba? Parang mga ganun. At, ayun nga, na sabi dito, ito tungkol naman to, syempre, sa kung gaano ba tayo ka-sharp na malaman na boses to ni Lord, ganun. Sabi nga sa John 10:14-15, sabi niya, ako nga ang mabuting pastol, sabi ni Jesus, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kaya di ba sabi ni Jesus, yung mga tupa ko, kilala ko yan. Tsaka kilala nila ako. Ganun ba? Parang gano'n. Tapos, ibig sabihin close. Tapos sabi rin sa John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Di ba? Kaya yan, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yung mga tupa daw ni Lord ay sumusunod sa Kanya at sa boses Niya. Parang yung sinasabi dito yung sa English na kilala natin, kilala ng tupa yung boses ng shepherd niya, ng pastol niya. Ayan, yung mga shepherds, di ba, sa in biblical times daw, yung mga shepherds, sobrang sila, connected sa mga sheep nila na kaya pa nilang bigyan ng pangalan. For example, di ba sa Bible meron tinatawag na parang 100 na tupa yung inaalagaan niya. For example, etong tupa na to, ang pangalan nito si Baba. Baba White Sheep. Yan, parang parang dahil eto si Baba, ang hilig na tong gumanito. Parang minsan yung, dahil sa sobrang close nga nung pastol dun sa mga tupa niya, napapangalanan niya, eto si Rapto, eto si Jobert. Parang may pangalan yung mga tupa, ganon. Kaya, pero totoo yan, di ba, nakalimutan ko na lang mag-download din ng mga video ng mga shepherd na kung paano sila, napapasunod nila talaga yung mga sheep nila, yung mga sheepfold. Tapos yun nga, na parang, tsaka yung mga shepherd nga daw, di ba, parang nailalagay sila lagi sa danger. Kasi, para mailigtas nila yung mga tupa, talagang kahit ilagay nila yung sarili nila sa sa pagproprotekta, 'di ba, sa kanila. They tenderly cared for all their needs. And 'di ba isa ring sample nung ng mga shepherd, yung mga pastor nga din, 'di ba? Kaya 'di ba ang mga mabuting pastor, ayaw nilang mapahamak yung mga tupa, 'di ba? Na hindi kayo hayaang mapuntang impyerno kundi itutulak talaga kayo na gawin yung kalooban ng Panginoon. Ganun yung totoong mga pastor, syempre, yung nagki-care talaga sila sa kung ano kailangan ng mga members na mga message, di ba, kung ano nakikita nilang dapat i-lead, ganun. At syempre, yung shepherd din, hindi lang mga pastor yung, kundi yung sinasabi sa Bible, yung si Jesus to. Jesus is our good shepherd. Na yung image ng shepherd talaga, tsaka ng tupa, yung parang relationship na meron sila, ayun yung relationship din na gusto mangyari ni Jesus sa bawat isa sa atin. Na, yun nga, si Lord as our good shepherd is always there to guide, protect, and care for each of us. Diba? The Lord speaks for our good, desiring to give us what is best. Na, si Lord, wala siyang ibang gusto, kundi yung best talaga para sa atin. Diba? Ganun yung
ibig sabihin ng pagiging shepherd ni Lord, na parang alam mo yun, na pag nililid ka ng Panginoon, di ba yung sa Psalms 23 nga, na pag nililid ka ni Lord, alam mo na talagang dadalhin ka niya sa best, di ba, sa tama para sa'yo. Ayan, tas sabi nga dito, therefore, as your shepherd, God communicates with you in many ways. Maraming paraan ng shepherd natin na makipag-communicate sa atin. Di ba lahat sana tayo ay tupa ng Panginoon, hindi tayo anak ng tupa, di ba? Ano ibig sabihin kasi ng anak ng tupa, gumagawa ng kalokohan, di ba? Pero pag tupa, di ba, ayan yung mga masunurin sa Panginoon. At ito yung mga ways daw para makipag-connect sa atin yung shepherd natin, o si Lord. Una, He speaks with you personally. Na, di ba sabi nga sa Psalms 23:1, the Lord is akin, di ba? My shepherd. Kaya ibig sabihin, merong pangungusap si Lord kay Raven na hindi yun yung message sa akin. Kasi personal to di ba? Lahat tayo, may relasyon tayo kay Lord. May sasabihin si Lord kay Juliet na hindi rin naman yung ganun yung message sa akin, di ba? Kasi syempre, bawat isa sa atin, meron tayong personal na ugnayan sa Panginoon. Kaya alam niyo si Lord, alam na alam niya mismo yung eksaktong nangyayari sa'yo. Minsan nakakalimutan man tayo kamustahin ng bawat isa, pero si Lord, kahit hindi ka na niya kamustahin, alam niya nangyayari sa'yo, di ba? At alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, at alam din niya yung pressure na nararamdaman mo kapag nagdadrama ka na, wala naman nakakaintindi sa akin. Kahit naman ikwento ko, kahit na mag-open ako sa inyo, hindi niyo naman naintindihan, ganyan-ganyan, di ba? Pag nagaganon tayo, pero si Lord, hindi natin siya kailangan ganunin kasi alam niya, di ba, kung ano yung talagang pinagdadaanan natin. At alam niya na kailangan natin ng direction, comfort, healing, and wisdom. Kaya yun, si Lord, meron siyang personal talaga na message sa'yo, every time, every day, ganun. Tapos sabi nga rin dito, every detail of your life is in His sovereign care. Stop worrying and begin trusting Him. Na lahat ng detalye ng buhay natin, alam ni Lord yan. Kaya huwag ka mag-alala sa iyong buhay. Yan, kasi meron siyang message para sa'yo. Sunod, He speaks with you about His wise provision. Yung pagpapatuloy ng verse, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Tungkol yan sa mga provision ng Panginoon na bilang good shepherd natin, di ba? Gusto ni Lord matanggap natin lahat ng kailangan natin, lahat ng best. Kapag minsan may inaano tayo, Lord, bakit hindi mo binigay ito? Ganyan-ganyan. Pero di ba, ang alam natin na best talaga, yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Minsan nga daw, nagkakaroon ng laban yung good tsaka best. Nakakala mo, good na to sa'yo. Okay na to, Lord. Okay na to sa akin eh. Pero si Lord, hindi niya pa binibigay yung good na yan kasi best pala yung gusto niyang ibigay sa'yo. Kaya, sabi nga dito, di ba, hindi lang physical needs natin yung binibigay ni Lord, pati emotional and spiritual needs natin, gusto rin ibigay ito ng Panginoon. Na sinasatisfy yung soul natin with love, acceptance, companionship, di ba, and worth as no one else can. Di ba, kaya ganyan yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Sunod, ay sabi rin dito, when God said no to one blessing, it was so I could experience a greater one later on. Kaya minsan, Lord, bakit hindi mo pa ibigyan? Okay na yun sa akin eh. Parang jackpot na ako dyan, winner na ako dyan. Pero sabi ni Lord, ano ka ba? Good pa lang yan. Meron pang best, di ba? Kaya may mga time na, yun nga, hindi pa binibigay ni Lord kasi malalaman mo pala later on, makukuha mo pala yung greater one doon, kesa sa inihiling mo. Kaya yun na minsan, hindi tayo, pinaprevent ni Lord na ma-receive natin yung bagay na dinidesire natin ngayon, kasi nga, may purpose siya doon, may gusto pa siyang ibigay at iayos pa sa buhay natin. Ayan, tapos sabi dito, sunod naman, pangatlo, He speaks with mercy and grace. Sabi sa Psalms 23 verse 3, He restores my soul, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Diba na, sabi nga dyan, when we submit to Him as a sheep to its shepherd, the Father brings healing, wholeness, and restored understanding of our purpose. Na yung sabihin kasi nung nililid ka sa path of righteousness, meaning, alam mo yun, yung nagkasala ka, nagkamali ka, ganon. Na si Lord nangungusap naman siya with mercy and grace. Ibig sabihin, na doon nga sa mga, paki-next natin, yung pag nagkakamali tayo, sabi dito, di ba, the good shepherd understands that every one of us will stray at some point. Alam ni Lord na hindi tayo perfect. May mga pagkakataon na nagkakamali tayo, nagpe-fail, ganon. Pero He calls you back to the throne of grace to show you mercy and to restore your soul and to remind you of your overwhelming worth in His sight, never to make you feel worse. Na minsan, pag nagkamali ka, di ba, ang sama-sama sa pakiramdam, parang ayaw mo na. Pero si Lord, hindi niya gustong maging ganun yung pakiramdam mo, kundi gusto niya kanyang i-restore, di ba? Ibalik sa paths of righteousness na may balik ka uli sa katuwiran ng buhay. Kaya sabi nga dyan, di ba, bakit ayaw ni Lord ng kasalanan? Kasi tuwing nagkakasala tayo, nag-create yan ng emptiness na nagaramdaman mo empty ka, may guilty feeling, may anger, loneliness within your heart.
at na parang napapalayo tayo sa Panginoon. Kaya yun, yung verse na yun sa Psalms 23, hinihil ni Lord yung mga kasalanan natin para maibalik tayo sa Panginoon, di ba? At ginagay din tayo ng Holy Spirit para magawa natin yung mga gustong gawin ng Panginoon, di ba? Gustong ipagawa sa atin. Tapos sunod naman, He speaks through His protection. Yung sa verse 4 naman, sabi dyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ibig sabihin na ito naman yung protection ng Panginoon sa atin. Sabi nga rin sa Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and my horn of salvation. Di ba kaya yan na, tukol naman to sa protection ng Panginoon na kahit ano yung mga, yun, even in the valley of the shadow of death, di ba? Sabi nga dyan, na bawat isa sa atin, di ba, may mga dinadaanan naman tayo na mga hopeless na mga sitwasyon, parang mga problema na ang hirap. Si Lord, pinangako niya, di ba, na hindi tayo iwan, pakinext, o pabayaan man. Di ba? Kasi nga, nasa every difficulty na pagdadaanan natin, papakita ng Panginoon na faithful siya. Tsaka yung mga problema natin, itatransform niya to into something positive sa buhay natin. Yan. Kaya sabi dyan, because our good shepherd protects us, we know that our troubles will not leave lasting scars. Alam natin, gagaling din yan. Instead, each obstacle we face builds our characters and brings us closer to Him than we've ever been. Na alam natin yung mga problema na yung mga pinadaanan natin, magdudulot to na mas lalong katatagan para maging close tayo lalo sa Panginoon. And sunod, He speaks to prepare us. Yung sa verse 5 to 6 naman, sabi dyan, you have anointed my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan, di ba sinabi rin sa John 17:3, yung this is eternal life, that they may know you, the only one, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Na ang pinakakalooban pa rin talaga ng Diyos sa buhay natin ay maging close tayo kay Lord, maging intimate tayo sa Panginoon. At yung dito, He speaks to prepare us, di ba, na tayo, may inihanda ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ng mga nangyari sa buhay mo ngayon, nasa in preparation yon. Nagpe-prepare si Lord ng bagay sa buhay mo. Kaya kailangan maging patient ka na huwag ka sumuko, huwag ka magreklamo na ganito, napabayaan ka ng Diyos kasi meron siyang binubuo na makikita mo lang yan sa later on, di ba? Na lahat ng mga nilalakaran mo ngayon ay pakinext. Nasa plano yan ng Panginoon. At He will always be sure you have everything you need to succeed. Lahat ng mga kailangan mo para magtagumpay, inire-ready lahat yan ng Panginoon. Di ba sabi nga dyan, you may not know what the future holds for you, but God does. Di mo man alam kung ano yung mangyayari sa'yo sa future, sa mga dadaanan mo, pero alam na yan ng shepherd mo. Di ba kaya kailangan sumunod ka lang sa Kanya. Kaya dito na tayo sa the importance of learning the sound of His voice. Bakit natin kailangan malaman na boses to ni Lord? Yan, boses to ng Panginoon. Yan, merong may nakaka-amaze daw si kay Charles Stanley kasi may nakita siyang sa Israel daw, nakakita siya ng dalawang shepherd doon. Tapos yung dalawang shepherd na yun, syempre may kanya-kanya silang mga sheep, di ba? Tapos, edi nagkwentuhan yung dalawang shepherd, pahapon na yun. Tapos, kwentuhan sila, 20 minutes daw nagkwentuhan, nagchikahan. Tapos edi maya-maya, yung mga pareho nilang sheep, alam niyo yung nagmix na, nagbanding na, naghalo-halo na, parang kumbaga maisip mo, ay, halo-halo na yung mga sheep, paano to, ang hirap nitong malaman kung paano to paghihiwalayin, ganun. Pero alam nyo, after nila magkwentuhan, biglang parang meron silang sound na ginagawa yung shepherd. Pagka-sound niyang ganun, naghiwalay na sila pareho yung dalawang shepherd, dito sa kabila. Meron lang silang sound na ginawa dun sa biglang yung, kunwari, for example, 100. Yung 100 dun sa isang shepherd, nagpuntahan. Yung 100 naman dito, nagpuntahan na dun. Parang ganun daw ka-amazing na kilala ng bawat sheep yung shepherd nila. Kahit na nag-mix-mix, alam niyo, parang naalala ko tuloy dito yung, di ba pag nag-joint fellowship tayo, kunwari, joint fellowship ng main at proper, tsaka magdaong. Ay, putatan pala. Yan, parang nag-joint fellowship tayo, halimbawa. After ba ng joint fellowship natin, dun na kayo sa main? O kaya doon na kayo sa proper, magsisimba. Hindi, di ba? After pa rin ng fellowship, ng joint fellowship, sama-sama pa rin kayo kung saan tayo, di ba? Yung kina-Sunday yan, hindi ka nasa main. Ay, Bea, nasa main ka na? Nag-joint fellowship lang, gano'n. Hindi, di ba?
Parang alam mo yun, kilala mo talaga kung sino yung pastor mo. Parang kung kilala mo kung saan ka, ganyan. Kaya parang naisip ko nga rin yung minabasa ako dati, na ang pinaka-the best daw na preacher ng isang church ay yung pastor nila. Kasi kilala sila. Kunwari, ma-invite ako dun sa main o sa proper, kahit saan ako ma-invite, hindi ako yung the best na preacher para sa kanila. Kasi hindi ko sila kilala eh. Parang kahit galingan ko yung pag-preach ko, hindi pa rin best. Kasi nga, hindi ko naman kilala yung mga tao doon. Pero dito, magiging the best yung pag-preach ko kasi kilala ko kayo. Kami talaga yung shepherd, parang ganun. Ayun, kaya parang yun lang, parang naaalala ko lang yun, pero segue lang yun. Pero ang sinasabi talaga dito, na ang galing, na, di ba may video tayong pinanood dati na yun, na gano'n na, di ba, naggala-gala yung mga sheep, pero pagkapito, o parang nasa may sinawang sound yung shepherd, naglapitan lahat sa kanya, di ba, after. Kasi nga, totoo talaga na yung tupa, alam nila, kilala nila yung boses ng shepherd nila. Kaya yun, parang dito rin, sinasabi na, this is the relationship that the Bible tells us we can have with the Lord Jesus. We can become so accustomed and attuned to His voice that we will recognize Him, regardless of all other messages competing for our attention. Na kahit maraming boss na nagsasabi sa'yo na, ganito gawin mo, sumuko ka na, ganyan-ganyan. Pero alam mo kung boses ni Lord na kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo yan. Doon mo malalaman boses to ng Panginoon. Yung sinasabi niya na wag ako sumuko. Pero sinasabi ng demonyo, ng mga tao sa paligid, ganyan-ganyan ka, di mo yan kaya, ganito ka naman, ganyan-ganyan. Parang lahat ng boses na yun, boses ng demonyo, boses ng opinion ng mga tao. Pero may magsasabi sa'yo na hindi, tumuloy ka lang, kaya mo yan. Anong sabi ng salita ko? Doon mo malalaman boses to ng Panginoon. Ito yung papakinggan ko. Kaya tayo ba, ganun na ba yung relationship natin kay Lord na pag ang dami-daming boses na nagsasabay-sabay, malalaman mo, ito yung boses ng Panginoon. Ito, boses ng demonyo to, ganun. Kaya parang ganyan, di ba? Kaya, ganun daw, na parang kahit ang daming competition ng mga boses, alam ba natin yung shepherd natin, boses ng shepherd natin? Sabi, di ba, sa John 27 kanina, di ba, ulitin natin, my sheep, listen to my voice. I know them and they follow me. Nakilala ko, kilala ng sheep ko, kung sino yung, kung ano yung boses ko. Di ba? Kaya yun, and they follow me. Kaya yun yung isang katangian ng totoong sheep, kilala niya yung boses ng shepherd niya. Tapos sa Jeremiah 7:23, sabi diyan, di ba, obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you will walk in all the way which I command you, that it may be well with you. Kinakanta to ni Mama, kaya kahit noon pa alam ko na to eh. Yung obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, walk ye in all the way that I have commanded you, that it may be. Parang nag-joke lang ba yung kanta ko? Hindi, kasi ganun yung tono ni Ma'am, pero may gitara siya. Parang compose lang ata ni Papa yung tono na yun. Yan, pero yun nga, di ba, obey my voice and I will be your God and you will be my people. Na napakahalaga na i-obey talaga yung boses ng Panginoon. Kaya ito yung tanong, di ba? Ang tanong, can you identify the shepherd's voice? Kayo ba, ilang taon na kayong Kristiyano? Sa relasyon nyo ba kay Lord, na-identify nyo na, eto, boses ng kaaway to, boses ng Panginoon to. And when the Master speaks to you, do you realize it is His voice? Yes, Lord. Naranasan nyo na ba yung gano'n? Sabi nyo, yes, Lord. Habang nag-worship tayo, habang, kunwari, nakikinig kayong preaching, biglan nyo nasabing, yes, Lord. Parang alam mo na kinakausap ka, gano'n. And are you motivated to follow when He summons you? Na kapag sinabihan ka na ni Lord, ikaw ba yung nagsasabing, yes, Lord, gagawin ko po yan. Yan. And sabi dito, if we anticipate that the Father will speak through a preacher or teacher, we will always receive something from their messages. Yan, halimbawa, yung parang, kapag naka-mindset ka na sino man yung magpipreach ngayon, sino man yung magtuturo ngayon, alam ko gagamitin siya ni Lord para magbigay ng message sa akin. Kung ganun kang uri ng tao, ang bilis mo mag-grow siguro. Di ba? Kasi ang mga mabilis mag-grow, yung lagi sila expectant na, for example, ako, matagal na akong, di ba, Christian, pero may magpipreach dito, 3 years pa lang kay Lord. Parang hindi ko napapakinggan yan. Ano nang alam niyan sa alam ko? Parang ang yabang mo naman pag gano'n, di ba? Kundi, kahit kahit na matagal na ako Christian, pero makikinig ako sa, unang taon pa lang siya, di ba, para mag-share. Pero iniisip ko pa rin na may magigets ako dito. Merong message si Lord sa buhay niya. Kaya yung parang ganun, kung ganun kang uri ng listener,
siguro ang bilis mong mag-grow kasi lagi kang expectant na, Lord, naniniwala ako, kakausapin mo ako through his life o through her life, ganon. Kaya yun, parang yun nga, sabi, this is because we're focused on the Lord and paying attention to what He is communicating to us. Na, naniniwala ka na, parang appointed ng Panginoon ngayong araw na to, siya yung mag-share, o, eto ngayon yung message ni Pastor, naniniwala ko, Lord, na meron kang sasabihin talaga sa akin. May message ka sa araw na to. Kaya, pag nakikinig ka ng preaching, attentive ka. Parang alam niyo yun, minsan nangihinayang ako sa kahit na yung mga pa-CR lang na ang tagal, minsan, ang tagal kumain pa sa kusina, gano'n. Ang dami niyang part na hindi nakuha sa message. Kaya hanggat maaari talaga, kung ikaw talaga yung klase ng tupan na gutom ka, hindi mo i-miss out, mamaya na ako iiik, pipigilan ko muna to. Mamaya na ako magkakain, ganun. Kasi parang mabuo mo talaga yung message ng Panginoon sa'yo. Kasi what if yung mag-strike sa yung message, biglang lumabas ka, di ba? Kaya yung parang dapat talaga, pag alam mo malapit na mag-message, talagang pay attention tayo, ganun. Kasi kung gusto mo makareceive, wala kay Lord. Thus, sabi nga rin dito, in order to listen to the Father, we must persistently be of this mindset. Tandaan nyo to, dapat ganito mindset nyo lagi. The Lord has something to say to me, and I'm not going to miss it. May sasabihin si Lord sa akin ngayon. Kunwari, attend kang prayer meeting, attend ka ng gawain, basta lahat. Magsa-Sunday school ka, magaganito ka. Basta ilagay mo sa isip mo, may sasabihin ng Panginoon sa akin ngayon. At hindi ko to hayaang ma-miss out ko. Ganon. Kaya, ganun din sa mga devotion natin sa bahay natin, yung mga pagising natin sa umaga. Pagbukas mo ng devotional mo, tsaka yung Bible mo, basta may message sa akin si Lord, bakit nandito ako sa buhay ni Judas? Anong message ng Panginoon ngayon sa akin? Diba? Bakit nandito ako sa buhay ngayon ni Abraham? Diba? Ano kayang sinasabi ni Lord sa akin dito? Diba? Para mga ganun. Kailangan, yung nag-aano ka na, anong message ng Panginoon sa akin? For example nga, kung tatanungin ko kayong, kunwari, isa-isa, one by one, sabihin ko sa inyo on the spot, anong message ng Panginoon sa iyo kaninang devotion mo? Wala, hindi ako nag-devotion. Di ba? Parang paano kung may masasabi kaya kayo kung biglaan tayo nagtatanungan ng gano'n na, ano nga bang binasa ko kanina? Di ba? Ganun. Kaya dapat everyday, meron talaga kayong, alam niyo, masasabi niyo, kanina umaga ang message ng Panginoon sa akin, ganyan-ganyan. Parang ganun, kahit sa mga devotional na binabasa ko, parang feeling ko, sakto talaga na ito yung devotional ko ngayon. Parang tinuturo, kasi yung mga devotional ko ng mga nakaraan, tungkol sa stewardship, parang siguro nire-remind ako ni Lord na maging mabuting katiwala sa mga binigay niya, ganun. Kaya sakto talaga yung parang tapos, bukod sa nabasa ko na yon, sa susunod na araw pa, may nabasa na naman akong verse patungkol din sa stewardship, ganun. Basta parang ganun yung message ng Panginoon ngayon. Parang ganun. Kaya sa bawat isa din sa atin, kung tatanungin kayo, anong message sa inyo ng Panginoon kaninang umaga? O kung nag-devotion kayo ngayong gabi na to bago magpunta dito, ano yung nabasa nyo, ano yung in-impart ni Lord sa inyo. Dapat ganun tayo na lagi kang merong message sa akin ng Panginoon. Diba? Kaya minsan, diba, nung may problema ka nung araw na yon, dapat hindi ka nagdrama. Kung nabasa mo yung devotional mo, 5 araw ka nang di nagbukas ng daily bread mo. Diba? Pagkatingin mo, ay, sakto nung may problema ako, ito pala yung message ni Lord. Binalikan mo 5 days ago. Tukol pala doon. Diba? Kaya, yun nga, kung nagde-devotion talaga tayo araw-araw, laging may mensahe ang Panginoon sa'yo. Diba? Kaya, yun, nahadlangan yung mga blessing ni Lord kapag di tayo nagde-devotion, di tayo nakakarinig ng boses niya. Wawarningan ka dapat ni Lord today, pero hindi ka nag-devotion, hindi mo binasa yung Bible mo. Kaya yun, marami mga magandang pagkakataon. Kaya tandaan natin, mahalaga na, kunwari ngayong OPM, sayang naman yung mga hindi makakarinig nito kung ngayon pala kakausapin sila ni Lord sa isang specific na bagay, di ba? Kaya tandaan nyo lagi, the Lord has something to say to me, and I'm not going to miss it. Yan. Sunod naman, learning to identify. Basta ngayon, identify naman natin. Paano natin malalaman, boses to ng Panginoon? Siyempre, an important starting place para makapagsimula tayo, siyempre, God's Word yan. Dahil Holy Bible man tong, di ba, saktong-sakto. Yan, ang starting place talaga para malaman mo, boses ba to ni Lord? Bible yan, siyempre, dahil sasabi sa Psalms 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my... Ibig sabihin, daanan. Lord, sang landas ako. Liwanag to sa ating landas, di ba? Na parang, saan ako dadaan, Lord? Kung merong 10 daanan, saan ako dadaan sa 10 na to, Lord, di ba? Yung word of God, yung tuturo sa'yo kung saan. Ito nga yung pakinexing picture.
Di ba may mga ganong game show nga rin, di ba? Kunwari, isipin nyo dito sa church, sino yung pinaka-close nyo dito? Halimbawa, nung ano, ay kahit kanina, di ba, pag nandun ka sa pwesto ko, hindi mo kita yung mga tao dito, di ba? Pag nagsasalita sila ng mga sinasabi nila kanina, kunwari, mga testimony, hindi mo narinig, alam ko lang si Princess na tong nagsasalita. Kasi kilala ko yung boses niya, di ba? Yung tawag doon, familiar na ako sa boses ni Princess. Ay, next, si Juliet na tong nagsasalita. Si Mary na to. Si Tenten na to, ganyan. Parang ganun, kunwari sa atin sa mga youth, halimbawa, nung ano, yun yung nagtagaytay, ang hindi ako familiar na boss si Roxanne. Kahit ngayon, hindi ko pa tanda ano ba boses niya. Kasi, bihira lang magsalita yun. Yung parang ganun. Parang, halimbawa, sa bawat isa sa atin, dahil kabisado ko na ito si Raylin to. Tumatawa to si Raylin. Ito yung paus na to, si Althea na to. Ganyan, parang ganyan. Parang, ma-identify mo na siya. Kahit na, halimbawa, sa radyo, naranasan yung makinig ng radyo, tas ang nagsasalita si Mike Enriquez. Alam na alam, excuse me po, ganyan-ganyan. Parang alam mo na agad siya yon, di ba? Tapos, halimbawa, kahit na naguhugas kang pinggan, tas sa TV, si Mel Chanco yung nagsasalita, at ang lagi ko yan, magpakailanman, ganyan-ganyan. Alam mo, si Mel Chanco to. Parang, alam mo, dahil nga familiar tayo sa tao na yon, di ba alam mo, pagka siya yun, kunwari may kumakatok, buksan mo to, ganyan-ganyan. Hindi si Christine to. Alam na alam ko ikaw yan, tinis-tinis ng boses mo. Di ba? Parang ganon na, dahil nga kilala natin yung bawat isa, alam mo kung siya yun, di ba? Parang ganon din sa atin, tayo ba, familiar ba tayo kay Lord? Na alam natin boses ng Panginoon to, di ba? Kaya dapat ganon ka rin kapamilyar na sa boses ng demonyo, tagal mo ng Christian, dapat alam mo na pakana niya pag sinasabi niya, magdrama ka, wala na nagmamahal sa'yo, wala nga gustong kausap ka, may nagte-text pa ba sa'yo? O may nagchat-chat pa ba kung kamusta ka? Huwag ka na pumunta doon. Ganyan, di ba? Alam mo na yan. Dapat kung matagal ka ng Christian, alam mo na yung boses ng demonyo, alam mo na boses ng Panginoon. Kasi, di ba, yan, alam natin na yung boses ng kaaway nakaka-down, di ba? Pero yung boses ng Panginoon, lagi kang nililift up, ini-encourage, di ba? Na magpatuloy. Kaya yan, ganun din sana na kung gano'n tayo kapamilyar sa bawat isa, alam mo rin, boses ng Panginoon tong nagsasabi na mag-give ako, na magbigay ako. Boses ng Panginoon to nagsasabi sa akin, magpatawad na ako. Yan, boses ng Panginoon nagsasabi sa akin na wag na ako magmatigas, ganyan, di ba? Yan, kasi sabi dito, Scripture familiarizes us with what God says and how He communicates it to us. It trains us to hear His voice. Alam niyo itong Bible, tinetraining tayo nito na marinig yung boses ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw talaga hindi ka palabasan ng Bible, hanggang ngayon, hirap ka pa rin siguro ma-identify kung boses to ng Panginoon. Kasi, itong Bible, itong training, para marinig mo ang boses ng boses ni Lord yan, ganon. Kaya kung, hindi ka palabasan, lagi kang malilito, pag tinanong ka, anong kalooban ng Diyos sa'yo? Di ko nga alam lagi lang di mo alam. Araw-araw, pag nagde-devotion tayo, may message ang Panginoon tungkol dyan, tungkol sa buhay natin, kung ano pinagpe-pray mo. Hindi pwedeng, di ko alam gagawin ko sa buhay ko. Hindi parang lutang ka na lang, parang di mo na alam kung ano, para kang inaanod na lang ng kasi di mo alam gagawin sa buhay mo. Kasi ang Panginoon, hindi siya silent God, nakikipag-usap siya sa atin, di ba? Kaya yun, kung sarado, di ba may quote nga na nagsasabi, wag mo sabihin hindi ka kinakausap ni Lord kung sarado Bible mo. Di ba? Sabi mo, Lord, kausapin mo ako, wala bang message? Sabi ni Lord, hoy, ilang araw ka hindi nagde-devotion, magbasa ka. Di ba? Tagal na kitang gustong kausapin, hindi ka nang de-devotion. Kaya yun, yung sa Bible natin, kung puro alikabok to, tapos sabihin natin, walang message ang Panginoon. Talaga, wala. Pag sarado Bible natin, walang message. Wala kang message na matatanggap. Kaya sabi dito, if you truly want to know how to listen to the Father's voice, the best way is to study His Word. Di ba? Kaya lalo na may napanood nga ako nung nakaraan. Sabi doon, huwag ka daw maghiling sa Panginoon na, Lord, i-enlarge mo ako, Lord, maging fruitful ako, tas sarado Bible mo, ganun. Kasi sabi nga doon, saan banda ka i-bless ng Panginoon kung wala kang Word of God? Kung wala ka namang binabasa? Sabi daw, huwag kang parang maghiling sa Panginoon na magka-miracle, makaranas ka ng ganun-ganyan, kung laging sarado Bible mo. Kasi sabi niya, anong i-bless ni Lord sa'yo? Tas pag ang hina-hina daw natin, huwag mo sabihin, Lord, hindi mo ako pinapalakas, palakasin mo naman ako. Pero sarado Bible natin. Kasi sabi daw, anong palalakasin ni Lord sa'yo kung wala kang Word of God? Ganun ba? Kaya, ayun nga daw, nanghihina daw tayo tuwing wala tayong baon na Word of God. Kaya,
Sabi doon talagang kailangan natin magbasa ng magbasa talaga. Nang sa ganun, merong i-bless yung Panginoon sa atin. Yan, that's number 1. Ayan, ang Bible kasi, it reveals God's ways. Na kapag nagbabasa tayo, sana may ganyan nakangiti na nagbabasa, no? Hindi yung humihikab, di ba? Kaya dapat talaga parang yan, kasi nire-reveal nito kung anong kaparaanan ng Panginoon. Ay, grabe ganito pala ang Diyos sa mga sinungaling. Nangyari kay Sapira, tsaka tama ba, Ananias, na ganun pala ang kaparaanan ng Diyos kapag sinungaling, grabe. Talagang holy si Lord. Tapos makikita mo naman, grabe, ganito pala ka-gracious ang Panginoon kay yung dun sa, yung sabi niya, yung kahit nga po yung mga mumu, yung mga nalalaglag na tinapay, di ba ganyan, parang ganun ka-gracious si Lord, sabi niya, gumaling na yung anak mo, anak ba yun? Ayan, parang makikita natin, ganito pala katangian ni Lord, holy siya, pero loving din siya. Compassionate si Lord, pero nakikita rin natin nagpaparusa. Parang makikita mo yung paraan ng Diyos sa mga bagay-bagay na hindi lang siya always na parang hayaan tayo sa ganito at ganyan, kundi makikita mo rin yung holiness niya, yung character ng Panginoon. At kung nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo, ganito palang tumuring si Lord kay ganyan at ganito. Ayan, you learn who He is and how much He loves you, di ba? Kaya makikita mo yung iba't ibang paraan ni Lord. Thus, number 2, it is your guardrail. Parang guardrail, para siya yung parang pipigilan ka na, parang kunwari pader, ganon. Pipigilan ka na mapahamak, ganyan. Yung Bible, ito yung guardrail mo na pipigil sa'yo na mapahamak ka. For example, yung gagawin mong bagay ay hindi kalooban ng Panginoon, yung Word of God, pipigilan ka niya na wag gawin yan. Yan, if you believe He is telling you something, you can always go back to Scripture and find either confirmation or further direction. Minsan nga, di ba, ang kapag wala kang kapayapaan, wag mo gawin. Pag no peace, di ba, parang wala rin si Jesus doon. Kaya parang, yung Bible nga magsasabi sa'yo na, wag mo tong gawin, wag mo piliin yan, di ba? Kasi yun nga, ginaguide tayo na hindi magkamali yung pagsisisihan mo lang din sa dulo. Kaya yung maraming mga, pag hindi nagpasya ka, nang hindi ayon sa Word of God, yun, kapahamakan talaga ang patutunguhan nun. Pero, habang may Word of God tayo, ito yung guardrail natin para hindi tayo makalabas dun sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, yung Bible natin, it comforts you. Yan, nakakita ko lang tong picture kasi marami talagang sa buong history, mga taong mga nakulong sila dahil sa Panginoon, ganun, na naging comfort nila yung Bible. Tsaka marami rin akong kilala na sa loob ng kulungan sila na born again. Kasi nakabasa daw sila ng Bible. Kasi nga, di ba, sa mga panahon na, bagabag yung puso natin, dami natin pinagdadaanan, na, ewan ko lang kung naranasan nyo na yung habang nagbabasa kayong Bible, umiiyak kayo. Yan, big sabihin, meron na kayong malalim na encounter kay Lord kung naranasan nyo yung nagbabasa kayong Bible, pero tulo ng tululuhan nyo. Kasi ganun yung comfort na binibigay sa'yo na, Lord, thank you po, dahil saktong-sakto na kinakausap mo ako ngayon. Alam nyo yung pagka-broken ng puso ko, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, maka-comfort ka talaga kasi grabe yung mga encouragement na binibigay, na hope na binibigay nitong Word of God. Kaya man pinagdadaan mo, alam mo, titibay ka talaga kapag nagbabasa ka lagi ng Bible. And number 4, it reminds you of God's commitment to you. Na habang nagbabasa ka niyan, di ba, naalala mo yung presence, power, and provision ng Panginoon, na yung mga pangako niya na gagawin niya to para sa'yo, na committed ang Panginoon na ingatan ka, providean ka, samahan ka, di ba? Kaya talagang saya, di ba? Kaya di ba laging ang mga nagbabasa daw ng Bible, laging masaya. Kaya di ba may mga joke nga daw na sinasabi, si Ate Beck nagpauso kasi nun. Yung sabi niya, parang, ba't ka ganyan? Nag-devotion ka ba kanina? Kasi pagka bugnot, yung parang bugnutin, tas laging malungkot, laging bad trip, nag-devotion ka ba kanina? Kasi daw kung nagde-devotion tayo, nagbasa tayo ng Word of God, na-uplift na tayo. Yung parang, alam mo yun, ka na, gumaan na yung pakiramdam mo. Kasi di ba ang Word of God nakakagaan ng puso, nakakalakas, di ba? Kaya yun yung dapat kumukuha tayo everyday ng encouragement, ng kalakasan sa salita ng Diyos. Yan, guys, for example, itong mga verse daw na to, yung He will be with you. Di ba? Pag sinabi ni Lord na hindi ka niya iiwan, di ba? Hindi pa mapabayaan man. Na malapit ang Panginoon sa mga broken-hearted. So, kung broken-hearted ka, di close na close kayo ng Panginoon ngayon. Ang sarap-sarap magpuri. Ang sarap-sarap mag-pray pag broken-hearted. Sabi rin dyan, do not fear for I am with you, di ba? Na huwag kang matakot, kasama mo ko. I will strengthen you, I will help you. Sino ba namang hindi mako-comfort at ma-encourage dyan, di ba?
He loved you with an everlasting love. Lord, February 14 ngayon, wala pong nag-abot ng flower. Pero nabasa mo tong verse na to, saktong-sakto sa devotion mo. Ay, si Lord, mahal na mahal niya ako ng everlasting love. Di ba? Ganyan-ganyan. At yung yung He rejoiced over you with shouts of joy. Na Lord, parang walang natutuwa tuwing nakikita ako. Pero ang Panginoon, nagagalak tuwing nakikita ka. Di ba? Yan. Kaya yung parang mga ganyan na, kaya may mga paraan ng Panginoon para i-lift up ka. Kung nagde-devotion ka lang sana. Number 5, it convicts you of sin. Yan. Ito ring word of God kasi yung nagtuturo sa atin kung ano yung mga lugar sa buhay natin na may pinapoint out ang Panginoon na eto, ayusin mo na to kasi alam mo ba't ka nahirapan mag-worship sa akin? Kasi ayaw mong isuko tong ganito, ayaw mo ayusin yung ganyan. Habang nagde-pray ka, habang nagde-devotion ka, sasabihin niya ni Lord sa'yo, meron kang feeling na hindi ka mapakali, ganun. Kasi may binabagabag ka ng Panginoon sa isang bagay na dapat mo nang ayusin. Kaya habang nagde-devotion ka, nire-reveal sa'yo ni Lord na ito yun, dapat ko na talaga ayusin to. Ayan. Binibigyan ka ng, sabi dyan, increasing your discomfort in the areas you are withholding from Him. Ito talaga, binabagabag ka ni Lord na ayusin mo na talaga yan. Ayan. Tsaka pinapaalala din sa'yo yung mga bagay na nalimutan mo na, yung mga tinuro sa'yo ng Panginoon. Ayan. At tinutulungan ka ni Lord na magkaroon ng freedom dun sa mga bandage na meron sa buhay mo. Yan. Kaya kung nagbabasa tayo ng Bible, nakakatulong to para makalaya tayo sa bandage. Number 6, it gives you God's viewpoint. Kasi di ba sa panahon ngayon, ang dali magsabi ng opinion. Ay, alam mo, Bea, masasabi ko dyan sa nangyayari sa'yo, ganyan, ganyan, ganyan. Parang ganun, ang dali magsabi ng viewpoint ng tao. Ayan, di ba, parang, ito, anong palagay mo dito? Anong palagay mo dyan? Ang dali magsabi ng opinion natin, ang gusto nating sabihin. Pero, yung Bible talaga, di ba, sinasabi niya yung iniisip ng Diyos. Ano talaga yung, for example, sa circumstances mong to, ito yung sabi ng Panginoon tungkol dyan, di ba? Kaya sabi nga dito sa buhay natin, walang aksidente sa buhay natin. Lalo na kung anak ka ng Diyos, hindi yung tsamba lang. Ganon, hindi na tayo naniniwala sa tsamba o sa swerte. Kundi, alam natin na lahat na nangyari sa buhay natin. May tinakda ang Diyos dito, bakit ka napunta sa section na yan? Bakit nandiyan ka sa pamilya na yan? Ba't ganito yung work mo? Bakit ito yung LG mo? Ganyan. Lahat yan ay may pinlano ang Panginoon. At ba't nangyari sa'yo yung ganito? Alam pa rin natin yung Romans 8:28, di ba? Na all things work together for good to those who love the Lord. Di ba na may purpose ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya yun. Tapos sunod naman, making the most of your time in the Word. Siyempre, ito naman, bibigyan tayo ng ilang mga bagay na pwede nating igawin para mas nailaan natin yung time natin sa Panginoon. Yan, para sa Word of God, paano natin mas... kasi pag nagbasa ako, 5 minutes lang, hindi ko na kaya tumagal. Pero ito, paano ko tatagal pa sa Word of God? Una, meditate on the Word. Ayan, it means, di ba, na hindi ka lang basta nagbasa. Kasi, naranasan ko rin naman yun, syempre, yung nagbasa ka na, wala ka naman talaga naintindihan. Yung, masabi lang. Ganun na, yun, okay, parang nabasa ko kanina kay Samson ba yun? Ganun, basta hindi ko maintindihan. Lalo na kung nandun ka sa anak ni ano, ganyan. Anak ni ganyan, bigat, ganun. Yan, parang merong 1,400 na pitchel, ganyan, kutsara, ganun. Ano ba to? Parang ganun, basta ganun yung mga nabasa ko kanina. Yan, nag-alay ng ganitong handog, ilang toro, ilang baka, ganyan. Yan, ang hirap i-meditate ng ganun, di ba? Pero syempre, yung mga ganun, hindi mo naman kailangang i-memorize yun. Meron ka pa rin mga meditation. Kaya nga minsan meron tayong tinatawag na Psalms a day, di ba? Tsaka Proverbs a day. Kunwari, kung ang binabasa mo, bigat-bigat, yung 500 na pitchel, ganyan, baka, ganyan. Kung ganun yung mga inadat, magbabasa ka man lang ng Psalms, meron kang devotional na book. Parang ayoko na mag-devotion, nandun na ako sa mga baka-baka. Ayoko na mga Diba? Yun, parang ganun. Naranasan ko yung dati, nagbabasa ako ng Bible nung high school ako. Sabi ko, nandun ako sa mga number, pangalan. Ayoko na. Parang ilang araw ako hindi nagbasa ng Bible dahil nandun ako. Pero yun nga, gawan mo ng paraan. Magbasa ka muna ng Psalms para balikan mo yung mga yun. Yan. Pero sa meditation, ang ibig sabihin nito, yung pagkabasa mo ng verse, hindi mo lang binasa, kundi iniisip mo, ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? Bakit ganun yung ginawa? Ganyan. Ba't yung nagtatanong ka, hindi yung basa ka na ng basa, hindi mo na inintindi. Kundi isipin mo, bakit ganun yung sinabi ni Lord dito?
bakit kaya ganun yung ginawa niyo? Ganyan, ganyan. Nagtatanong ka. Yan, ayun yung ibig sabihin ng meditation, yung pinag-iisipan mo na, ano ibig sabihin nito? Sa buhay ko ba, may apply ako tungkol dito ngayon? Yan. As sabi dito, if I study a particular verse and God brings me back to it next morning, halimbawa ngayong araw na to, devotion mo, gantong verse. Sabi, trust in the Lord with all your heart. Bilang kinabukasan, prayer meeting, ganun yung message. Ang key verse ay, trust in the Lord with all your heart. Ganyan, ganyan. Tapos nung Sunday yan, ay kinasusunod na Sunday, yung naman kayo, nag-LG kayo, ang topic na naman, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin kung nakadalawa na, nakatatlo, ibig sabihin nun, may mensahe ang Panginoon sa'yo tungkol doon. Halimbawa, ang topic dito about giving. Sumunod na araw na naman, devotion mo, giving. Sumunod na naman, may naatinan kang Bible study, o may narinig kang reels na nag-reels ka. Biglang may narinig ka tungkol sa giving. Ibig sabihin, may mensahe ang Panginoon sa'yo tungkol doon. Kinukumpirma niya, kaya dinagawa niyan twice, thrice, para maano yung attention mo na, naranasan niyo na ba yung gano'n? Na, yun din yung ko kanina, ganyan. Halimbawa daw, take your time and allow the truth of God's word to sink deep in your heart. Ganun yung meditation, yung pinapaabot mo sa puso mo. Yung binasa mo. Sample dito tayo sa Psalms 1. Di ba sabi dyan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Halimbawa, nabasa mo na yung buong chapter ng Psalms 1. Isipin mo ngayon, sino tong mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama? Sino yung mga masama? Kunwari, payo ni Christy Permin. Payo ni Vice Ganda. Di ba? Ay naku, gawin mo lang yan kung mahal mo, paglaban mo. Ganyan. Para kung ano ng mga sabihin ni Christy Permin, si ganito kasi, ikaw kasi, ganyan, gawin mo yung ganito. Parang sino kayo para di ba, magpayo, ganyan. Yeah. Kung ikaw laging araw-araw, Christy Permin ka, o G. Diaz ka, ayan, parang kung ano yung mga chika ngayon, ayan, lagi yung pinapakinggan. Hindi ka mapalad, hindi blessed yon. Siguro malungkutin ka, machika ka din. Ay, si ganito, ganyan. Dahil kakakinig mo sa mga chika minute na yon. Ayan nangyayari. Di ba sila, na nagiging ganun ka rin, di ba? Pero dito sabi dyan, mapalad or sa ibang, di ba, happy. Masaya ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Kayo ba, may nagraradyo pa ba dito? Yung nakikinig sa mga DJ na kung sino-sino, di ba? Ganyan. Dapat hindi na. Kaya rin, di ba yung verse na yun, anong ibig sabihin nito? At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Raylin, mangopya tayo. Ay, ganun pala ibig sabihin no, na dapat hindi na pala ako sumusunod sa mga ganong mga ginagawa nilang masama. Di ba na, uy, tara, mambuli tayo, rap, mambuli tayo, buliin natin tong yung may baon na to. Ayan, di ba, hindi ganun. At hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Ay, Alona, tara, asarin natin yung mga laitin natin sila. Ay, hindi. Nabasa ko sa Psalms 1 kanina na hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Ayan, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Di ba? Uy, tara, Aaron, cutting tayo. Ay, hindi ako nabasa ko yung Psalms 1. Sabi dito, hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Kaya nakita niyo ba? Kung nagme-meditate kayo ng mga binabasa nyo, ganun yung ibig sabihin yan. Ay, hindi na ako babarakada dun sa mga BI kong classmate. Kasi ito pala yung sabi dito sa Psalms 1, ganyan, di ba? Sa halip, kasi yan yung sumunod sa kautosan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Ay, hindi, ayoko na kasi may babible ako. Umaga pa lang, nagbabasa na ako. Plastic no? Ay, gimmick naman tayo sa gabi. Ay, hindi. Itong Bible, ito yung, sa gabi, ito lang binabasa. sana totoo, no? Yan. Kaya yun nga, na, yan yung ibig sabihin, kung minameditate nyo tong verse na to, nung binasa nyo yan, binubulay niya ito sa araw at gabi. Diba? Ganun yung talagang, mapalad na tao, diba? Blessed yung buhay. Kaya mahirap isa-isahin pa, pero ganun ang ibig sabihin ng meditation na, ilalain-line nyo yan. Kasi, ibig sabihin nito? Yan. Magiging parang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Ibig sabihin, magiging fruitful pala buhay ko kapag lagi ako nagde-devotion. Ganyan. Kaya number 2, anticipate that God will meet you in a personal way. Yan na, dapat mo na, yung habang nagbabasa ka ng Bible, iniisip mo na may personal message ang Panginoon sa akin ngayon, kaya iintindihin ko tong binabasa ko. Ayan, actively seek out what He is teaching you.
na talagang i-examine mo, ba't ako nasa verse na ito ngayon? Ba't nandito na ako ngayon? May sinasabi ang Panginoon sa akin yan. Na personal sa'yo, kaya naman makinig ka talaga, hindi naman sa akin yun, sa'yo talaga yun. Number 3, pray that the Lord will show you how to apply it. At habang nagbabasa ka, na Lord, tulungan niyo po akong mai-apply to. Dati nung high school ako, problema ko talaga bibig ko. Kasi mapanglait ako, mahilig ako mambuli, mapangasar ako, ganun. Tsaka, ang dami, minsan, machismis din, alam mo si ganyan, yan, ganun, problema. Tapos, habang nagbabasa ako, lalo na yung nandun ako sa bandang James, di ba yung tungkol sa dila yun? May chapter dun tungkol sa dila. Habang nagbabasa ako, sabi ko, Lord, baguhin mo na ako. Ganyan, basta habang yung parang tuwing nagbabasa ako ng mga tungkol sa mga salita, yung parang, every idle word a man shall speak, he shall give an account to God. Yung mga, sabi ko, i-memorize ko na nga to para magbago na ako. Ganun, kaya habang nagbabasa ako ng mga verse na yun, Lord, tulungan mo na ako, magbago na po ako, wag na ako maging chismosa, wag na po ako maging mapanira, tsaka wag na ako maging mapambuli, mapangasar, ganyan-ganyan. Ayan, kaya yun, habang nagbabasa ka, mag-pray ka na, Lord, wag na po ako maging ganito, kagaya ni Ananias at Sapphira, wag na po ako maging sinungaling, wag ko po sabihin na wala akong pera, kung meron naman, ganyan-ganyan. Parang minsan, kung nasaan kang mga, ngayon, Lord, tulungan mo po ako maging kagaya ni Moses, na hindi po ako mapipikon dito sa mga tinuturuan ko sa LG, hindi po ako mapipikon sa mga bata, sa mga nililid ko, madala ko po sila sa promised land, ganyan-ganyan. Parang mo yung mga ganong mga bagay. Kung ano yung sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, yan, about dun sa binabasa mo, pag-pray mo, Lord, ma-apply ko to. Number 4, be prepared to obey whatever the Lord tells you to do. Yan, at habang nagbabasa ka, may personal, di ba, na sinasabi si Lord sa'yo. Kailangan maging ready ka na, Lord, susunod po ako kung ano man sabihin niyo sa akin, yan. At sabi dito, you may find this difficult at times. At alam nyo, minsan, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, ang hirap, ang sakit. No, Lord, ito ba talaga sinasabi mo? Ang sakit naman sa puso, ang hirap gawin. Minsan, ang sakit nito. At saka, minsan, hindi siya logical, walang sense. Parang, Lord, tali-talino ko, pero hindi ko maintindihan to. Bakit ito pinapagawa niyo sa akin? Pero sabi dyan, obey Him anyway. Kahit minsan, parang hindi mo mabuo yung puzzle. Bakit, Lord? Ba't ko kailangan gawin to? Ba't ko kailangan sundin to? Tsaka hindi ko mag-gets, ganun. Pero, kung yan ang sinasabi ng Panginoon na gawin mo, kailangan ready ka sumunod. Kasi sa ending mo na lang malalaman. Di ba sabi nga ni Charles Stanley, kapag sinabi daw ng Panginoon na iumpog mo yung ulo mo sa pader, gawin mo lang. Kasi daw, bago mo pa iuntog ulo mo, gagawa na siya ng butas. Ganon na, sige lang, iumpog mo yan. Pero pagka-umpog niya daw, gumawa ang Panginoon ng butas, kaya hindi naman siya na-hurt. Nalaman niya na, ganon, parang tinetesting tayo lagi ng Panginoon kung susunod tayo. Pero di ba lagi yung famous na quotes niya yung, obey God and leave all the consequences to Him. Na, marami daw times na may pinapagawa si Lord sa kanya, pero hindi logical. Hindi niya makuha yung sense bakit niya kailangan gawin yun. Pero, yun nga, pag sinunod niya, doon niya nakikita yung blessing na buti pala sumunod siya. Yan. At hindi obligado ang Panginoon laging i-explain sa atin yung pinapagawa niya. Kapag may pinapagawa si Lord sa'yo, minsan hindi niya talaga, madalas pala, hindi sinasabi kung bakit. Pero tayo, kung gusto mo talaga mag-grow yung faith mo, testing yun ni Lord para mag-grow tayo, na sumunod lang tayo sa Kanya at magiging close lalo yung relationship natin sa Kanya. Ayan. At sa ending, malalaman mo, kaya pala pinagawa ni Lord to sa akin. Sabi nga, di ba sa James 1:25, na hindi lang tayo dapat yung hearer, di ba, o alam mo lang yung word of God, kundi dapat ginagawa rin natin. Di ba? Hindi lang tayo hearer, but doer of the word. Kasi, di ba, sabi nga dyan, habang nakikinig tayo, tsaka ginagawa natin yung word of God, nire-rewardan ng Panginoon yung faithfulness natin. Kada sunod mo sa pinapagawa ni Lord, may blessing doon. Yan. That's number 5, be willing to wait. Kaya nyo alam nyo, pag nagbabasa kayong Bible, hindi talaga pwedeng kasama nyo cellphone nyo. O kaya sasabihin nyo, ay yung ko kasi Bible ko nasa cellphone. Yung Bible ko nasa cellphone, ganun. Pero kasi di ba naiistorbo ka pa din. Na biglang naalala mo yung app na to, yung ganitong biglang may nag-text, ganyan. Kaya, kung gusto mo talaga magbasa ng Bible at gusto mo talaga makareceive ka mula kay Lord, kailangan may time ka, kasi willing to wait ka dapat na hanggang mag-sink in sa puso mo yung message na sinasabi ng Panginoon.
Kailangan walang istorbo. Ganon. Kaya dapat nagbabasa ka ng Bible, mag-antay ka kasi may part diyan na kakausapin ka na ng Panginoon. Alam niyo yung may hina-highlightan kayo, 'di ba? Ewan ko lang kung yung Bible niyo may kulay lahat o hina-highlightan niyo lang yung importante. Noon kasi, nung first time ko, kinulayan ko lahat kasi ang saya, di ba? Pero, nung naging, na ako, lumalim na ako kay Lord, ay, ito na lang yung lilinyan ko dito. Ito na lang yung kukulayan ko, ganun. Ayan, tapos, yun nga, maano mo na ito, may sinasabi si Lord sa akin tungkol sa verse na to. Yan, kaya mo nga nilinyahan, di ba? Kasi, may impact sa'yo. Yan, kaya, kung wala kayong linya sa ano nyo, edi walang nag-strike sa'yo, ganun. Yan, kaya dapat meron din tayong, minsan naman may iba, ayoko kasi dumihan Bible ko eh. Di ba ang madumi nga daw na Bible, yun yung pinakamalinis ang buhay. Di ba, na Kristiyano. Yan, kasi talaga ang daming notes, daming yan. As you wait patiently for the Father, He is making you stronger, building you up, and working on your behalf. Yan, kaya, alam nyo ba, habang nag-aantay kayo kay Lord, habang nagbabasa kayong Bible, tumatatag kayo lalo spiritually. At naman, bukod sa Bible, other ways we hear His voice. Ayan, may ibang paraan din para mangusap sa atin ng Panginoon. Una, through worship and praise. Ayan, alam nyo ba, napakahalaga sa bawat araw na nagsiset tayo ng time na magpuri sa Panginoon kasi naaalis lahat ng pagdududa natin sa Panginoon every time na nagpupuri tayo. Kasi pinapaalala sa'yo yung character ni Lord. For example, nagdududa ka, mabuti ba talaga ang Diyos? Mahal niya ba ako? Ganyan-ganyan. Biglang nag-play yung God is good, God is faithful, di ba? Always loving, kind, and true. Di ba habang kinakanta mo yun, oo nga, mabuti ang Diyos, mahal niya ako. Ganyan-ganyan, may care siya sa akin. Kaya kapag nilalagyan ka ng pagdududa ng kaaway, pag nagpupuri ka, naaalala mo kung sino ang Diyos. Di ba may mga kanta tayo na Wonderful Counselor. Ano yun? Basta yung mga ganun, di ba? Yung mga pangalan ng Diyos. Yung parang mo, kunwari, ano ba yung kanta na maraming names of God? Yung, You are my King, You are my Lord, You are Jehovah, ganyan-ganyan, di ba? Parang mo na, si Lord provider siya.
Parang, Lord, patawarin niyo ako kung baka ganyan, ganyan. Pag-isipan mo, baka may kailangan ka i-repent sa Panginoon. Kasi nga, yan, God engineers the details of our lives to suit His plans and purposes. Di ba? Kasi lahat ng mga nangyari sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. Kaya kailangan nagtatanong ka, Lord, ba't nangyari po yung ganito? Kaya yun, parang mga ganong bagay, naaalarm ako agad na mag-pray, Lord, ganyan-ganyan. Yan. Tapos number 3, through godly counsel. Nangungusap din ang Panginoon sa atin sa mga taong nagpapayo sa atin ng makadiyos sa na pagpapayo. Halimbawa, itong mga godly people na to, tinuturuan nila tayong marinig. Kunwari, ikaw, hirap kang marinig pa yung boses ng Panginoon. Yung mga tao na to, ang gagamitin ni Lord para marinig mo yung message niya. Na dahil hindi mo mapamaintindihan, bago ka pa lang sa pananampalataya, o parang kahit matagal ka na pero nahirapan ka, kailangan mo talaga ng someone na magpe-pray sa'yo, magpapapayo ka, ganyan. Doon ka na-enlighten na, parang susuko ka na dapat, pero dahil nakausap mo sila, napalakas ka, nasabi ng Panginoon, kaya mo yan, di ba, ganito, ganyan. Lilipas din yan, ganito lang ang gawin mo, ganyan, ganyan, para ka, mas lalong mapagaan yung pinagdadaanan mo, ganyan, ganyan. Na talagang sila yung mga taong i-encourage ka para sumunod sa Panginoon. Yan, at sabi nga, parang sabi nga dito sa Proverbs 1:5, a wise man will hear and increase in learning. Sinasabi niya sa verse na yan na ang totoong wise, yun yung mga taong tumatanggap ng mga payo. Di ba? Hindi yung, alam ko na yan, hindi ko na kailangan yun yan. Kundi lagi ka nagtatanong na, ano ko yung tama kong gawin sa ganito kasi nahirapan na ako, gano'n. Hindi mo feeling na alam mo na lahat. Okay, pero sabi dito, before taking advice from anyone, be sure to consider, ito bang tao na to, namumuhay ba siya ng obedient, godly life? Bago ka makinig sa kanya, tignan mo muna yung pamumuhay niya kung sumusunod ba siya sa Panginoon. And can I trust this individual to listen to the Lord? Sure ba ako na nakikinig talaga to sa Panginoon? Baka naman di naman yan, wala namang bakas na prayerful siya, di ba? O nagpe-pray siya. Tapos, ang lakas magpayo, di ba? Kaya yung mga, nga talaga yung mga nagpapayo sa dyaryo, sa radyo, di ba? Sa mga vlog-vlog. Parang anong alam nila sa ipapayo nila, di ba? Kung di naman sila talaga maalam sa Word of God. Kaya pa rin yung parang ano-ano lang yun. Pero may onting truth doon, pero hindi lahat. Di ba? Pero sa atin, sa Word of God talaga tayo makaka-sure na tama talaga yun, yung pinapayo doon. Kaya sabi rin dito, also never say, wag mo daw sabihin na, ano sa palagay mong dapat kong gawin? Kundi ang sabihin mo, anong sabi ng Word of God na dapat kong gawin? Di ba? Hindi yung, ikaw, anong papapayo mo sa akin? Anong pananaw mo? Anong plano? Anong opinion mo dito? Di ba? Kundi anong sabi ng Bible tungkol sa sitwasyon ko na to? Yan, kunwari, lalo na sa mga payong mag-asawa din. Sabi ng Bible, ikaw naman na, ikaw na asawang lalaki, ganito gawin mo. Di ba? Nasa Bible yun. Kaya, mahirap mag-imbento na, ay, ganito gawin mo. Aba, kung ng babae, di ka man lalaki ka din. Di ba? Ganyan yung mga ng mundo. Kaya dapat talaga, nakikinig tayo sa ng Word of God. Tapos sabi dito, the Father can encourage and edify you greatly through others. Naranasan nyo na ba yung gano'n? Yung na-encourage kayo ng sobra nung nagpapayo kayo sa makadiyos na tao o someone na nakikinig talaga sa boses ng Panginoon. Ako dati, ilang beses sabi ko, ayoko na, ganyan, ayoko na talaga, hindi naman ako ganyan, puro negative ako. Sinasabi ko yung kay Ate Ruth. Tapos si Ate Ruth, lahat ng negative ko, sasabihin, ipapositive niya. Hindi ko naman kaya talaga, ganyan. Sabi niya, kaya mo. Hindi naman talaga wala naman talaga akong calling sa ganito eh. May calling ka. Sabi niya, wala naman talagang nakikinig na ganyan. May nakikinig. Ganon siya, yung parang, parang sobrang nega ko dahil down ako. Lahat ng sasabihin kong nega, ibabalik ta rin niya, sabi niya, kaya mo yan, ano lang yan, ganyan. Tapos, kung hindi niya ako ginaganon, sure na sure ako, susuko na ako ng mga time na yon. Pero dahil nga, may someone na naggaganon, sabi ng Panginoon, ganyan, ano lang yan ang kaaway sa'yo, hindi yan. Kasi maraming blessing, ganyan. Kaya habang kahit ang negative ko, pero dahil may nagsasalpak ng positive, mas na nakakaya ko. Ganun. Kaya kailangan din natin ng mga ganong tao na pag nagninega ka, may mag-aano sa'yo ng positive, di ba? Na hindi, sabi ng Word of God, ganito. Yan, para talagang makaya mo, di ba? Kaya yun, may nakakatulong talaga minsan yung may mga nagpapayo sa atin ng ganun. That's number 4, through your conscience. Yan, yung konsensya.
Yan, pero syempre, kasi yung konsensya, gift to ng Panginoon sa atin para malaman natin kung ano talaga yung makaka-harm sa'yo o tsaka makakabuti. Na yun nga, tas yun nga, di ba na, lalo na kung talagang nakasubmit nga sa Holy Spirit yung conscience natin, ha? Kasi, mas lalo tayong malalaman natin kung ano yung tama at mali. Kapag nakabase talaga to sa, syempre, sa Word of God, ganyan. Hindi yung kagaya kay Lumen lang na may konsensya, gano'n. Hindi lang basta gano'n, kundi, ang konsensya natin dapat, based pa rin sa Word of God yung gagawin nating desisyon. Yan, pero yung konsensya natin, regalo ito ni Lord, para maano sa'yo na, parang mali itong ginagawa ko. Sinasabi ng konsensya mo na mali yan. Yun. Das, sabi dito, when submitted to the Holy Spirit, your conscience can be a powerful vessel through which the Father communicates with you. Na nakikipag-ugnayan din siya sa konsensya mo na mali nga talaga yan. Mag-repent ka na. 'Di ba? Kaya 'yon. At wag ito yung piliin mo, ganyan. Yan, kaya sabi diyan na, 'di ba, ang warning pa rin diyan, 'di ba? Always setting the Word of God as your standard for living. Siyempre, Word of God pa rin. Kung wala sa Word of God yung inuudyok ng konsensya mo, hindi yon. Kailangan nakasurrender lagi sa Holy Spirit. At kung may mga kasalanan, ire-repent natin yan. Tapos number 5, through a restless spirit. Minsan, nangungusap din si Lord sa atin kapag balisa ka. Alam niyo yung balisa, hindi ka mapakali. Ganun. Meaning, merong sinasabi ang Panginoon sa'yo na message na gusto niyang ma-pick up mo. Kaya ka balisa kasi hindi mo pamagets. Pero ayun, pag mag-pray ka, i-reveal sa'yo ni Lord bakit hindi ka mapakali, ba't ka balisa. Kasi it was my Father's way of getting my attention, of tuning my ears to His voice, so I would be prepared to obey His direction. Kasi may sinasabi si Lord sa'yo na dapat mong gawin. Kaya ginagawa ka niyang balisa para makuha yung attention mo. Yan, kagaya nung tinapik ko na nakaraan, yung sa burden, di ba? Ganun. Kaya ano yung mga bagay na yun. Kaya kung sa mga nabanggit, naranasan nyo yan, meaning, yun, nangungusap ang Panginoon sa inyo through that. The sunod is something keeping you from hearing the Father. Yan, ito na yung last natin. Meron kayang bagay na bakit, nahihirapan ka kayang marinig yung boses ng Panginoon? Baka merong humahadlang. Kaya ganon. Kaya, sabi nga, di ba, pag sinasabi mo na, nagbabasa naman akong Bible, nagpe-pray naman ako, lagi naman ako nag-church, lahat naman ginagawa ko, nagmi-ministry ako. Pero bakit gano'n, nahirapan pa rin ako marinig yung boses ng Panginoon, parang hindi niya ako inaanoint, parang hindi ko madama presence niya. Paki-next nga, yung at this point, kapag gano'n, it is easy to become discouraged. Na parang nadi-discourage ka na ginagawa mo naman lahat, pero parang hindi mo pa rin marinig yung boses ng Panginoon. Sabi nga dito, rest assured, huwag kang malungkot na lang kasi, o mawala ng pag-asa kasi, kayang alisin ng Panginoon kung ano man yung humahadlang sa relasyon mo sa Kanya. Ask God to examine your heart. Ito yung mga tanong para ma-examine natin yung puso natin. Kaya makinig kayo mabuti itanong nyo to sa sarili nyo. Yan, una, buo ba ang attention ko kapag nakikipag-usap ako sa Panginoon? Yan. Check natin mo yung mga sarili natin, ha. Pakiramdam ko ba na hindi ako karapat-dapat sa gabay o biyaya ng Diyos? Ibig sabihin, may mga pagdududa ka ba na nararamdaman? Yan, kaya hindi si Lord sa'yo. Nagkukulang na ba ako sa paglalaan ng oras sa Panginoon? Ayun yung mga pagkalimot manalangin dahil maraming ginagawa. Nagdududa ba ako sa pagkakakilala ko sa Diyos at sa mga pangako niya? Lately ba, mabuti ba talaga si Lord? Mahal niya ba ako? Pagdududa tawag doon. Kaya nagiging hindrance yan. Pag may mga doubt tayo. Masyado na ba akong determinadong gawin ang gusto kong gawin, kaya nahihirapan na akong marinig ang kalooban ng Diyos? Yung hindi na makasingit si Lord sa plano mo, kasi masyado ng planado, ito na talaga gagawin ko. Parang hindi na mapigilan ni Lord yung gusto mong gawin, kasi sobrang decided ka na yun na. Nai-impluwensya na ba ako ng mga nakakasama ko na huwag na sumunod sa Panginoon? Yan. Check natin yung mga nakakasama natin araw-araw. Ini-impluwensyahan ba nila akong sumuway sa Diyos na parang lumayo sa Panginoon? May tao bang dapat kong patawarin? Yan, tuwing na nakikita mo tong tao na to, may nararamdaman kang kirot sa puso mo. Ibig sabihin, may something na dapat ayusin.
Pag nakikita mo siya, pamasok sa pinto, parang na ano kami, nararamdaman ka. May something na dapat maayos. Sabi mo, hindi naman ako galit sa kanya eh. Pero tuwing nakikita mo siya, may nararamdaman kang something na di mo maintindihan kung nag-iinis ka ba, naaasar ka ba, o na-hurt ka ba, tuwing nakikita mo siya. Yan, big sabihin, may dapat kang isolve sa relationship. Kaya nahirapan si Lord na makikonnect sa'yo. Yan, at may pinaghahawakan ba akong maling opinion tungkol sa Panginoon na dapat kong alisin sa isip ko? Minsan may mga tinanim yung demonyo na mga maling opinion sa Panginoon na, naku si Lord, hindi ka niya bibigyan ng favor ngayon kasi hindi ka naman ganyan-ganyan eh. Kaya mga kasinungalingan yon. Kasi lahat ng favor na na-receive natin through Jesus yon, di ba? Kung may Jesus tayo, may favor tayo sa Panginoon. O mga sample lang, yung mga ganon. Mas pinaniwalaan mo ba yun kaysa sa mga makadiyos na prinsipyo ng Biblia? Natatakot ba ako sa kalooban ng Diyos? Dahil baka masaktan ako o masaktan ang mga taong mahal ko. Yung parang, natatakot ka mag-prayer marathon kasi baka i-reveal ni Lord na isuko mo, ganun. Baka i-reveal ni Lord na wag ka na magganto, wag mo na ituloy yung ganyan. Parang ganun. Parang natatakot kang mag-pray na o basahin yung Bible kasi baka i-reveal sa'yo, i-point out talaga ni Lord na ito yung dapat ayusin. Yan, may kasalanan ba akong kailangan ihingi ng tawad? Yan, i-search natin na tama pa ba yung mga ginagawa ko lately? May bagay ba na hindi pa ako isinusuko na ipinapasuko ng Panginoon sa akin? Yan, kaya yun yung pwedeng mga balakid. Bakit hindi natin marinig yung boses ni Lord? Bakit nagkakapuspusan na ikaw, wala pa rin nangyayari? Ganun. And as you pray, di ba, kung if anything stands out or if you feel convicted about a particular issue, stop right there. Kaya kung sa mga binasa natin kanina, kung meron doon na parang pinopoint out si Lord, kailangan pag-pray mo yun, na Lord, mahil na po ako doon. Mahil na po ako sa bagay na yun. At, na kung may mga sinasabi si Lord sa'yo nga doon, nakausapin mo to talk to someone, read a passage of scripture, or repent of a behavior, yan na. Kasi nga, di ba, ang sinasabi dito, remember, obedience always brings blessings. And there is no greater reward than unhindered fellowship with the Father. Pinaka masarap pa rin talagang pakiramdam yung walang hadlang sa relasyon mo kay Lord. Pag nag-pray ka, alam mo yun, parang nasa langit agad. Pag nag-worship ka, andyan agad yung kapuspusan, dama mo ka agad. Yun yung pinakamasarap. Yung pag nagbasa ka ng Bible, masasabi mo, ang sarap magbasa, ang sarap mag-aral, pasok ng pasok yung revelation, insights habang nagbabasa ka. Ayun yung ibig sabihin na, walang hadlang sa relationship mo kay Lord. Kaya, kung ano man yung mga sinasabi ni Lord sa'yo, huwag ka na magmatigas, gawin mo na. Nang sa ganon, talagang yung gusto niyang relationship sa'yo, maging maayos, di ba? Kasi marami rin kasi mga nagpapakatigas na ang tagal ng message ni Lord na ayusin to, ayaw pa rin. Kaya nadadamage yung relationship natin kay Lord. Yun nahihinder yung mga blessing. Kaya yun nga, di ba? Kaya isundin na natin yun kung may mga sinasabi si Lord sa ganun. Pero kung wala naman, di ba, praise God. Kasi may enjoy mo talaga yung fullness ng relationship kay Lord at yung presence niya. Kasi dito nga rin, yung sa picture na to ng universe, ng sky, ng mga stars, di ba? Pag tinignan nga daw natin kung gaano ka-amazing, gaano kaganda yung nasa kalawakan, di ba, mga creation ng Panginoon na yung mga star na to, hindi nalalaglag sa atin, di ba? Na kahit sobrang layo niya, pero nakikita natin kung gaano kaganda yung beauty ng lahat ng creation ni Lord. Parang masasabi mo, grabe, napaka-amazing ni Lord. Ay, ito ngayon nasa Psalms 8, di ba? Sabi dyan, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit, pinupuri ka ng mga bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Kaya pag nakita mo nyo yung beauty, tsaka yung kung gaano ka-perfect lahat, di ba, sa sky, sa mga planet, stars, makikita nyo pinagtuunan ng Panginoon ng pansin tayo, di ba? Na sa lahat ng di ba, bagay, pinagtuunan niya tayo ng pansin. Kaya dito nga, tandaan nyo, kung iniisip nyo na hindi kayo mahalaga, tandaan nyo to, God is mindful of you. The Good Shepherd watches over the particulars of your life. Parang isipin mo ba, sino ako para isipin ni Lord? Sino ako para kausapin ni Lord?
tandaan mo yon na kahit nga tignan mo lahat ng creation, ikaw pa rin pinakamahalaga. Di ba? God is mindful of you. At yung Good Shepherd natin, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, binabantayan niya tayo. And He wants you to hear His voice. Kaya tandaan nyo, ngayong taon na to, kung nagpe-pray kayo ng message ni Lord, gustong-gusto kayong kausapin ng Panginoon. Kaya naman, tandaan nyo, di ba, nag-mindful ang Panginoon sa'yo, na may care si Lord sa nangyayari sa buhay mo, sa pamilya, sa personal life, at ano pa mga pinagdadaanan mo. Lahat yan ay nasa isip ng Panginoon. Kaya naman, di ba, nawa ngayong gabi na to, hindi tayong matulog sa katahimikan natin mamaya, kundi, we should learn to hear the sound of His voice. Di ba, na ma-identify mo, boses ni Lord to. Na Lord, ano pong dapat kong gawin sa pag-aaral ko, sa ministry, sa ganyan-ganyan, sa pamilya. Lahat yon may message ang Panginoon. Kaya, lalong-lalo na, di ba, reminder din ngayong buwan na to, na magbalik tayo sa mga Bible natin kasi maraming gustong i-share ang Panginoon sa atin, di ba? Kaya, nawa, magkaroon tayo ng mga open Bibles, di ba? Kahit ngayon din, kung gusto niyo magbasa ng Bible ngayon, habang nagpe-pray kayo o bago mag-pray, di ba, kung anong message ng Panginoon sa inyo, ay yon gawin natin yon at mag-pray tayo na bigyan tayo ni Lord ng kalakasan na magawa yun.